Magandang araw sa mga kababayan ko at kapwa ko OFW. Narito naman po ako muli, Arnold TV. Bilang OFW, madalas natin sinasabi na tayo ay magsikap, mag-ipon. Ngayon, siyempre kailangan din natin samahan ng gawa. Diba? So, hindi lang tayo yung bang pangako. So, kailangan natin kumilos. So, pag kailangan natin kumilos, siyempre, nakaagapay dyan yung kabilang side, yung pamilya mo sa Pilipinas. So, ano ang dapat gawin naman ng pamilya mo o ng asawa mo sa Pilipinas? Ay, kailangan mo din siyempre kumilos at magkaroon ng income. So, paano mo gagawin yun? Kaya kung interesado ka, panoorin mo ang video ito. Paano kung sasabihin ko sa iyo na maraming paraan para kumita ng 1,000 pesos kada araw kahit nasa bahay ka lang? Kaya kung housewife ka, ay makakatulong ka na sa asawa mo financially para sa pamilya mo. At bilang asawa ng OFW, kung ikaw ay walang source of income at gusto mong madagdagan ang kita ninyo, para tulong mo na rin sa asawa mo at maging sa pamilya mo. Hindi naman ito madali. Kinakailangan din dito ng sipag at tiyaga kung gusto mong kumita ng 1,000 piso kada araw. Kaya naman tutok lang sa video ito at ibabahagi ko sa inyo kung paano kumita ng 1,000 pesos kada araw. Ay narito ang 7 pamamaraan. Ang una, magtayo ng negosyong food cart. Magsimula sa maliit na puhunan at magtinda ng mga street food kagaya ng siomai, siopaw, kwek-kwek, buy one take one na burger, hotdog at kung ano-ano pa. Yung kilala ko nga, street food lang ang source of income nila pero malaki ang kita. Sila ay nakakapag-ipon at nakabili pa ng insurance. Talagang mabenta to sa ating mga Pinoy kasi tayo ay mahilig kumain. Madalas kahit hindi naman tayo gutom ay gusto lang natin kumain at mag-food trip ng mga street food kaya siguradong walang lugi ang negosyo na ito. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan at dahil basic need to ng mga tao, sigurado na marami ka na agad customer. Basta lang siguraduhin mo na maganda ang location ng negosyo mo. Siguraduhin mo na sa mataong lugar itatayo mo ang negosyo mo na food court, kagaya sa malapit sa eskwelahan, ospital, munisipyo, opisina, palengke, simbahan, etc. Number 2. Sell ulam on bilao. Meron bang produkto na alam mong gawin or lutuin? Kilala ka ba sa lugar nyo na pinakamasarap magluto ng bagoong? O di kaya dinuguan? O di kaya pinakamalasang pansit? Malaki at masarap na paggawa ng puto ba ang talent mo? Pwede din naman magaling ka gumawa ng homemade na tosino or longganisa. Kung ang sagot mo ay oo, simulan mo ng ibenta ang produkto mo kung saan ikaw ang kilala at pinakamasarap magluto sa lugar nyo. Simulan mo ng mag-post sa FB group ng barangay nyo or ng syudad mo at magbenta ka ng mga putahe na ikaw ang Gumawa at nagluto, tiyak na ikaw ay kikita kasi hindi mo na kailangan kumuha ng magluluto. Number 3. Meat and Gulay Rolling Store. Marami sa Pilipino na sanay na din sa convenience. Imbis na tayo ay pumunta sa palengke o sa talipapa, gusto na natin na yung mga mismong tendero na ang kumakatok sa bahay natin at nag-aalok ng mga tinda nila. Dito papasok ang Meat and Gulay Rolling Store mo. Kung meron kang e-bike or kariton, pwede mong simulan ang rolling store na to. Mag-angkat lang ng mga produkto mo sa suki mo sa palengke na bibigyan ka ng wholesale discount at ibenta mo na sa lugar nyo. Ikaw ay makakakuha ng maraming customer agad dahil ang binibenta mo ay basic need ng mga tao at ginawa mo pang convenient sa kanila dahil ikaw mismo ang pumupunta sa bahay nila. Sila ay makakatipid sa oras at pera dahil hindi na nila kailangang bumiyahe papunta sa palengke dahil ikaw na mismo ang magdadala ng pang-ulam nila araw-araw sa negosyo mong Meat and Gulay Rolling Store. Number 4.
Washing machine rental. Narinig mo na ba ang washing machine rental business? Yes, existing ang negosyo na ito kung saan yung regular na washing machine, hindi yung automatic ha, yung regular washing machine ang pinaparenta dun sa mga pamilyang walang washing machine. Magtanong-tanong ka sa lugar nyo kung ito ay pangangailangan sa komunidad nyo dahil malaki ang kita sa negosyong ito. Isang beses ka lang bibili ng washing machine at pwede mong iparenta araw-araw at siguradong kikita ka. Kung araw-araw nagtatrabaho ang washing machine mo, kahit nasa bahay ka lang ay tiyak na may kita ka agad. Siguraduhin mong gumawa ka ng kasunduan na kung saan protektado ang asset mo na ito para hindi matalo sa negosyong washing machine rental. Number 5. Online selling. Halos lahat ng tao sa Pilipinas, mapamatanda man o bata, online na kung mag-shopping, kaya huwag kang magpahuli. Simulan mo nang mag-research kung anong produkto ang pwede mong ibenta online na pwede mong pagkakitaan. Ang 5 pinakamabenta sa online platform ay electronics, kagaya ng mga cellphone, cellphone accessories, o kaya naman clothing, shoes, mga health products kagaya ng skincare, cosmetics, iba't ibang fitness outfits, sports accessories, mga gamit sa bahay kagaya ng kitchenware, decor, etc. Maghanap ka ng murang supplier at simulan mo ng magnegosyo online. Number 6. Videoke machine rental. Kung meron ka naman halagang 5 to 10,000 pesos, ay maaari mong i-invest ng videoke machine. Bumili ka ng videoke machine at iparenta mo sa lugar nyo. Sa dami ng handaan at okasyon na sineselebrate nating mga Pilipino, at alam nyo naman na mga Pinoy ay mahilig kumanta tuwing may get-together, siguradong kikita ang videoke machine rental mo. Kahit tuwing weekend lang marentahan ang videoke mo, ibig sabihin kahit day off mo sa bahay at nagre-relax ka lang, yung videoke machine mo ang kikita para sa'yo. Number 7. Home-based services. Kung ikaw naman ay walang pampuhunan pero meron kang skill sa pagmamanicure, pedicure, foot spa, haircut, masahe, pwede kang mag-offer ng home-based services sa lugar nyo. Maraming mga tao ang naghahanap ng home-based service dahil napaka-inconvenient at sayang sa oras pumila ng mahaba sa mga parlor at sa mga massage spa. Kaya kung meron kang ganitong talento, ay i-put in use mo na at i-offer mo sa komunidad mo ang talent na meron ka at kikita ka pa. Manghingi ka din ng mga referral sa mga customers mo para ikaw ay makilala pa at magkaroon ng mas maraming customers via referral. Kaya mga kabayan, ang mga ideyang ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang makahanap tayo ng paraan kung paano tayo kikita ng 1,000 pesos a day. At gaya naman ng nasabi ko kanina, hindi natin ito may sasakatuparan kung hindi natin sasamahan ng sipag at tiyaga para tayo ay magtagumpay sa buhay. Salamat sa panonood ng aking munting video at asahan ko na makita-kita tayo muli sa susunod ko pa mga videos. Paalam!